Hello guys, gusto ko lang tanungin kayo kung may mga G-loan ba kayo? Kasi ako, may loan talaga ako sa GCash. Kaya lang, naka-encounter ako ng problema dito kasi nagkaroon ako ng late payment nito October na due ko. May dalawa akong dapat bayaran nitong October 20 and October 21. Separate yan ha. October 20, may loan ako na amounting 2,000 plus and October 21, may loan ako na amounting 700 plus. Ang ginawa nila ngayon dahil na late payment ako, nag-overdue ako, hindi ko pa nabayaran ng mga nakaraang araw. Pag open ko ng GCash ko, yung 735.06 ko na binabayaran before, every 21st of the month, naging 1,533.94 na. Ayan sa screen ninyo. And kung makikita nyo dyan, due on November 21, 2025. So yan yung due date ko na dapat bayaran ko nitong October 21 ha. October 21 yung 735 ha. October 21 yan. Tapos, ang another loan ko sa October 20 na due date ko is amounting 2,204.96. Pero ginawa nilang 4,583.05. And again, makikita na dyan, nakalagay dyan, due date on November 20, 2025. So yun ang ina-argue ko sa kanila na bakit naging ganito ang payment ko. Eh ang binabayaran ko lang is 2,000 plus sa October 20 halimbawa ko na na due date, 2,000 plus lang yon. And then another due date ko October 21, 700 lang ang binabayaran ko. So bakit dinoble ninyo? It is because gusto nilang pabayaran sa akin hanggang November. Eh bakit ako magbabayad hanggang November hindi ko pa due date? Kung may babayaran man ako, sabi ko sa kanila kung ano ang due date ko ngayong October. Tapos syempre nag-reach out ako sa kanila dahil ayokong pumayag ng ganun kasi hindi naman pwede yung ganun. Na ba't ko babayaran ang November 20 and November 21? Eh hindi pa naman due date. Kung may babayaran ako, eh syempre itong current ko na babayaran na due date na October 20 and October 21. Ayan. So ang sabi nila sa email ito. Oh. Hi Carlos, sabi niya, thank you for reaching out GCash support, sabi niya. We understand the importance of your concern regarding your loan due. Following our assessment, ayan, nagsagawa sila ng assessment daw, na discovery daw nila na meron akong dalawang loan. Tama yon. Dalawang loan ko, which is every 20 and 21, kada buwan ang due date. 20 and 21 ang due date niya. Dalawang loan yan. Ayan. Tapos, ang sabi nila dito sa email nila, yung nakikita ko daw, kindly note that the 4,583.05 shown on your G-Loan dashboard reflects the total amount due for your two G-Loan accounts, including the penalty fees for your October due dates. Ginawa akong bobo, guys. Yung nakikita ko daw sa dashboard ko na 4,583, yan daw yung total ng dalawang loan ko na due date is 20, October 20 and October 21. Eh, mali ho yun. Yan, sa screen ninyo, tingnan nyo. Ang loan ko na dapat bayaran sa due date ko this October 20 is 2,204.96. Yan ho ang dapat ko lang bayaran. Pero as you can see there, sa screen ninyo, ginawa nilang 4,583.05. So, asan dyan ang sinasabi na in-email nila sa akin na itong 4,583.05, ito ang total ng dalawang loan ko. Ito lang ay isang loan lang ito. Ayan no. Sa screen nyo. Naka-breakdown pa yan dyan. Tapos, yung isang loan ko na due date is October 21, supposed to be 735.06 lang ang babayaran ko. Pero dyan sa screen ninyo, sa screenshot, ginawa nilang 1,523.94. Because na-analyze ko na dinoble nila, gusto nilang pabayaran sa akin until November. Sabi ko sa kanila, teka, ba't nyo ako pinapabayad hanggang November? Eh, ang dapat ko lang bayaran, itong due date ko nung 20
October 20 and October 21. Eh, hindi pa naman tayo November ngayon, ba't ako magbabayad ng due date ko? Eh, ang due date ko for November is sa November 20 and November 21 pa. Oh, 'di ba kalokohan? Naka-experience na ba kayo sa mga nag-loan sa GCash? Oh, talagang tinadtad ko sila ng ano ng reklamo. And then ako pa ginawa nilang mali. Yung nakikita ko daw na 4,583, yan daw ang total amount ng dalawang loan ko. Eh kung di ba naman, ay naku, ambot lang. So nag-email back ako sa kanila, sabi ko sa kanila, that is not how my GCash app showing. Sabi ko, it is funny to think that I am sounding like I am idiot to you. Sabi ko sa kanila. I know my monthly payments, and as to your knowledge, sabi ko, this is not the first time that I am going to pay my loan. You are telling me that the amount I saw in my GCash app is for my two loan amounting 4,000 plus, sabi ko. Well, you are incorrect, sabi ko sa kanya. And I beg to disagree because it seems that you are the one who lacks of information, sabi ko sa kanya. A fix hereof is the total amount that Fuse Lending wants me to pay. Be guided accordingly, sabi ko sa kanya. Now tell me if it is only referring to both of my two loan. Di ba? Paano magiging dalawang loan yung 4,800 plus? Separate yun. Yung sinasabi niyang 4,800 plus, hindi yun for my two loans. That is for my one loan alone. Ayan. Sa isang loan ko lang yun. Dated October 20 ang due date. Tapos, dyan sa screen ninyo, makikita ninyo na ang due date ko sa 21 nitong October na loan ko is 700 pesos lang mahigit. Pero ginawa nilang 1,005 because inad nila ang November. Gusto nila akong pabayarin ng October and November. Ay in-argue ko sila, ba't nyo ako papabayarin October and November? Kung may babayaran man ako, yung due date ko na na-miss ko, na late ako sa pagbayad, itong October 20 and October 21 lang. Huwag nyo akong pabayarin ng November 20 and November 21 dahil hindi ko pa due date. Wala pa tayong November ngayon. October pa lang tayo ngayon. Sabi ko sa kanila. Kaya, ayun. So, ending yan, wala silang nagawa. Hindi sila makaporma sa akin. O, tinuruan nila ako. You can pay through BPI. Ilagay mo lang ang biller name na Fuse Lending and then the amount. Huwag kayong sumunod sa ganyang patakaran na ganyan kasi ang dapat lang naman talaga nating bayaran kung may loan tayo sa GCash is kung ano ang monthly payment na naagrihan natin upon sa loan natin sa kanila. Hindi po pwede na late ka lang ng ilang days sa due date mo, isasama nila yung November, hindi pa naman November. Wala naman silang choice kasi kung hindi nila inayos yun kagabi, hindi ko talaga sila babayaran. Diba? So, sino ngayon? Ano? Gagawin pa nila akong bobo. Oh my gosh. Kaya sa mga naka-encounter ng ganyan, please lang, fight for your right and itama ninyo ang mali. Huwag kayong pumayag na sila ang masunod because kung ano ang binabayaran ninyo monthly, yun lang ang dapat ninyong bayaran at huwag kayong pumayag na magbayad kayo na hindi nyo pa dapat babayaran. Yun lang.